Sir, dagdag ko lang, paano yung si former President Duterte mag-work from The Hague siya? Tinanong ko to, so ibabahagi ko na rin sa inyo. Pwedeng sumumpa sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor muli si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag kaugnayan ng Consular Commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa siya sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetain na siya sa The Hague, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Duterte. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Pero may nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-imbento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa lahat yan. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sumumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan at pwede siyang mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy at consular officials kung hihilingin niya. Dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdal o akusado. Hindi siya pwedeng persahang puntahan kung saan siya nakadetina kung ayaw niya. Karapatan niya yon sang-ayon sa rules ng The Hague. So may proseso naman yon. So ang mangyayari, yung acting vice mayor ay yung mag-acting vice mayor ay yung top-notcher kagawad. By ratio and proportion dun sa 3 distrito ng Davao. So titingnan ng kada distrito kung sino may pinakamataas na ratio and proportion vote. Hindi automatic yung may pinakamadaming boto, ha. So yung number 1 ng District 1, 2 at 3, titingnan by ratio and proportion ng votes cast, ilan ang nakuha niya, siya yung uupo bilang acting vice mayor. Nakalagay din yon sa ating local government code. Pero once ma-convict si Digo, I don't think that's part of the penalties that can be imposed. Although hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nababasa. But I don't think it has any right to impose that penalty dahil hindi naman sila bahagi ng ating korte. Hindi nga yun sa lahat ng kaso. Hindi automatic yung absolute perpetual disqualification porket na-convict ka. Only certain crimes. Number 2, ang alam ko, nakalagay yun sa batas sa Pilipinas for certain crimes. Hindi ako familiar na may ganung klaseng penalty imposable yung ICC nung binasa ko yung Rome Statute. So kahit ma-convict siya, hindi automatic yun. Okay. No more? Okay, on that note, thank you so much, Senator